So, yun, pagbalik ko ng UP, nag-enroll na lang ako. Pero, ano na, ako masyado na akong Wala na. Ano ka na? Wala na. Parang tingin ko, compliance na lang yung mag-enroll ako para makapasok ako sa UP at saka makapag-organize. Yun na lang yung... Yun na. Yun na yung funneled na masyado yung ano ko. Yun na yung objective ko sa pagpapa-enroll. Makapagpatuloy ako sa organizing sa loob ng UP. Kasi pag hindi ako estudyante, pwede na ako pumasok, pero iba pa rin yung dating na UP student ako. May mga local issues din sa UP that time. So, I decided to enroll. I became an organizer from LFS, League of Filipino Students. Pinakat ako sa Anak Bayan that time. Tapos, Sandali nga, ano nga, for ignorant people like me, Anak Bayan, how different is it na ngayon? Kasi from KM ka, nag-Anak Bayan ka na. Anak Bayan, ang LFS is school-based talaga. Yes, League of yes. Filipinos. Anak Bayan can be school-based, can also be community. Mm. So, pwede siya sa out-of-school youth, even high school, pwede rin sa Anak Bayan. Mm. So, that time, kasi nga, ang full-time na ako sa CPP. UP, isa lang siya sa mga area ko. I also organized nearby communities sa yung mga malapit na komunidad sa Sandali nga, UP. ulit-ulit kasi yung organized. Ano ba yung organized? Ano ba yun? Sa mga, again, ignorant Yung people simplest. like me. Organized. Ano yun pagre-recruit papasok sa mga organisasyon. So, yun siya. Yun siya. yung organizing. Mm, mm. Pero hindi lang naman siya parang organizing alone. May partner siya ng tinatawag naming arouse, yung propaganda, pagtatalakay ng mga issues, yung organize, yun yung pagpapapasok sa o pagre-recruit to organizations. Tapos yung pangatlo is M, mobilize, pagpapakilos yung pag-i-invite sa kanila sumama sa mga rallies, sa mga aksyong masa. So, package yun, AOM, arouse, organize, mobilize. So, pag sabi kong organize, yun yung pag-recruit sa mga tao, particularly mga kabataan, na pumasok sa mga organisasyong masa, gaya ng Anak Bayan. So, Anak Bayan na ako kasi, hindi na lang schools yung tutok ko. So, kasama na rin sa area ko ng organizing yung mga palibot na mga komunidad sa UP Visayas. So, ang priority namin na nire-recruit ay mga out-of-school youth, mga high school students na taga doon, even mga workers, like, mga driver ng mga sikad. Ang dami mo namang alam, napakabata mo. I mean, ang dami mo namang, hindi ba overreach na yung ginagawa mo? Going into other sectors na sikad, dahil issue-based ka, kaya mong butasin yung isang issue at Interconnect para sa amin kasi parang yung issue ng kung saan ako nanggaling sa mga sektor ng estudyante. Ano siya, parang sa pananaw ng CPP, kadugtong siya lahat ng mga issues. For example, sa schools, issue ng tuition. Pag hindi zero, ibig sabihin nasa mga 6K to 20K per sem. So, nakukonect siya sa issue ng mga, let's say, mga maralita, mga nasa quote-unquote, squatter. Yan. Sorry for the derogatory word. Konektado siya kasi may mga estudyante din ng UP na taga doon sa community. So, risky din sa kanila na magtaas yung tuition kasi nga yung hanap buhay ng mga magulang nila, driver o tindera o tagalako ng Yakult sa mga community. So, so nako-connect namin. So, hindi rin bago sa akin na mag-recruit sa hanay ng ibang mga sektor kasi nga kahit sa mga magsasaka, ganun din. Kasi nga, nadudugtong-dugtong namin. basta ang core issue mo ito, ginaganong-ganon mo na lang. Oo. Parang magtatapos pa rin siya sa usapin na walang silbi yung gobyerno. Parang ganun ba? Basta yun pa rin ang Oo, walang conclusion pakialam dapat. sa mga issue ng mga mamamayan. So, parang ganun siya. So, konektado rin siya kasi yung madalas na mga boarding house ng UP students, nasa mga communities din. Tapos yung mga kainan ng mga taga-UP, nasa community din. Tapos yung labahan ng mga labandera, yung ibang mga, yung kaya maka-afford ng taga-30 kada load ng labada, taga-community din. So talagang konektado yung mga iba't ibang issue ng UP with, kaya strategic din yung paligid ng UP ay ino-organize para pag may nagkataon, pwedeng mag-unite yung dalawang sektor, school-based saka yung peripherals ng nasa paligid ng UP for a certain or common ground ng mga issues. For example, that time may issue ng demolition ng mga side street vendors.
na nasa gilid lang ng UP. Example, sa gilid ng UP, harap ng doctors, may mga nagtitinda ng barbecue. Tapos sa isang kalye ng UP, tatawag ng Ibiernas, may mga na nagluluto ng mga burger, mga half Mountain Dew na may yelo. So may mga ganun. So may mga threats that time din na paalisin sila sa kalsada. Kasi nga, obstruction na ng right of way din sa kalsada. So, nako-connect siya kasi mahal kasi yung pagkain sa cafeteria ng UP. Pinakamura doon kasi pag yung Mountain Dew sa cafeteria, hindi ka nakakabili ng half. Sa tindahan sa labas ng gate, may half Mountain Dew. Ang dami pang yelo. Tapos yung mga burger, Naalala ko tuloy yung UPD. Cross na ligas yan. Diba? Okay. Tapos yung mga burger na taga 15 pesos. Talagang, sagot tawag dito, sulit na sulit talaga sa mga estudyante ng UP. Kasi, for example, ang half Mountain Dew that time was 5 pesos. Tapos, partneran mo ng isang burger na 15. So, 20 pesos, may ano ka na, may snack or kung gusto mo, yun na yung pang-ulam mo. Bites na din. So, pag nawala yun, because of the threats of demolition or i-dislocate sila, ganon. so, nako-connect yung mga issues ng community. Saka dun sa loob mismo ng UP. So, yun yung naging task ko from LFS to Anak Bayan na maliban sa pag-organize sa school, ay i-organize namin yung palibot ng UP. So, I think I have 5 areas that time. Ibiernas, Infante, Cochero, papuntang coastal areas, mga yung talaga yung mga bahay nakatayo sa dagat ng mga communities. North Baluarte, South Baluarte, Molo Boulevard. So, hindi ka na pumapasok nun? Pag-trip ko lang, pag walang activity. Pag walang schedule, o walang meeting, o walang papunta sa ibang schools. So, nakakapasok ako minsan. Pero yun nga, medyo tungangan ako sa loob ng, especially yung nagkaroon ako ng ng subject na, tawag dito, Law on Obligations and Contracts, Oblicon. Oblicon is more on contracts saka mga batas-batas na eh. So may mga time na may mga recitation, hindi ko na nasasagot. Or pumapasok na lang ako pag final exam or ang tawag na long quiz, yung ginagamit ng blue book, mga ganun-ganun. So pagpasok ko, ano na lang, for exam purposes na lang. Ganyan din ako nun. So that's why nagkakaroon ako ng mga red and failing marks sa UP that time. So yun, nag-organize kami sa paligid ng university. Tapos yun, Anak Bayan na yung na-organize namin kasi out of school youth kadalasan, mga part-timers din ng mga drivers ng sikad, tindera ng mga barbecue, tindera ng mga burger, naglalako ng Yakult. So yun na yung 2009. And then approaching 2010, nag-transition na kami to electoral campaign for Ano naman ang kwan nun? Ano naman ang palo ng utak nyo sa mga elections? Pag election kasi basically kinokondem ng Kilusan, no? Yung election kasi para sa Kilusan, election laruan lang ng nagaharing uri. Yung ganun yung tinasabi namin. Nagaharing uri. Sarap Oo. talaga ng mga term nyo. Okay. Pero nagagrab din ng opportunity ng Kilusan kasi yung Kilusan, yung CPP, NPA, NDF, mayroon din siyang pinapatakbong mga legal na mga printing party list no, sa panahon ng eleksyon. And I think 2010 was the first time na magpatakbo ang CPP ng kandidatong senador noong 2010 elections. Okay. So, dahil nga malaking kampanya siya, maliban na may mga party list, may tatakbong senador din na mga kasapi at leader ng CPP. So talagang full force yung buong Kilusan sa isla ng Panay, no, sa Iloilo City and nearby provinces para paghandaan yung nalalapit na 2010 elections. No? Ano funding mo sa ganon? Hindi ko alam. Pero may tinatanggap ka nun. May, as full-time, may 1,000 per month kami. Italo ka pa ng DOST nun. Di ba DOST? Magkano DOST na? 1,000 pesos per month. Okay. Tapos, that time, pinapadalan pa ako ng parents ko. Hindi nila alam na active na ako sa ganung-ganung mga bagay. Hindi nila alam na nagka-cutting classes na ako. Or tilabagang nag-stop na ako sa pagpasok sa school. So, walang silang ka-idea. So, 2010, bago na naman identity ko. Ang dami ko ng identity. Oo nga. Naging LFS, tapos Anak Bayan. That time, nagka-problema kasi internal sa hanay ng mga manggagawa. Ako yung ginawang regional coordinator, bilis, di ba? Regional coordinator ng Anak Pawis Party List.
Ano ka lang no, 19. Ano na, 19. Oh, 18 years Oh, old, 18. turning 19 pagka June kasi May yung so elections. 4 ka pa lang. Mm. So that time, ano na ako, membro na ako ng candidate member na ako, kandidatong kasapi na ako ng Communist Party of the Philippines bago yung elections. So, nung election, pinakat ako sa Anak Pawis party list. Kasi that time, practical lang ata, parang for short term kasi bibisita yung isang nominee ng party list ng Anak Pawis sa isla. So, ako yung sasama sa kanya sa paglilibot sa buong island ng Panay. Pumunta kami ng Capiz, Roa City, ng Calibo, sa Aklan, including Antique. So, after nun, umalis siya. Hindi, nawala na rin yung pagiging Anak Pawis coordinator ko. Just for this purpose lang na andun yung Anak Pawis nominee. Kasi that time, walang ibang pwedeng mag-Anak Pawis party list coordinator. And then, naging second task ko ng election, ako yung naging provincial coordinator for Makabayan sa Ang dami mo naman na, parang ano na. ano lang, pero mas particular on tawag ito, poll watching sa Antique. So doon ako nagstay ng Antique mga 2 weeks before the elections kasi ako yung nag-organize ng mga poll watchers in different municipalities or particularly doon sa mga key municipalities in Antique like San Jose, Valderam, di ko Anini and other towns ng Antique. So, nagstay ako doon for 2 weeks. Tapos ako yung naka-tasking na maging head poll watcher ng provincial canvassing center ng COMELEC sa Antique. So, after ng election, papasok na naman yung June, hindi na ako nag-enroll. So, doon ako Third year na to. Third year na. Third year. Third year ka na dapat. No, incoming fourth year dapat ako. Ganon? Oo. Incoming fourth. Kasi natapos yung third year. Pero yung buong third year ko, ka. puro red marks halos. 5, 5, 5. 4. May incomplete na naging 5. May drop. Kasi, kasi may prof ako sa isang accounting subject na sabi, i-drop ko na lang kaysa magka-5. So, parang ganun. So, I was supposed to turn fourth year irregular student by 2010 academic year. Hindi na ako nag-enroll. So, ano yun? Ano yung bakit na? Parang tingin ko, that time kasi masyado na akong, tawag dito, masyado na akong babad sa ideology ng CPP. During election, may mga nasingit na mga basic party courses. So, tinuruan na kami ng dialectical materialism, yun yung parang philosophy ng Kilusan. Tinuruan na kami ng mga konsepto ng Marxismo, nila Karl Marx, nila Lenin, nila Mao Zedong. So medyo malalim na talaga yung yung pundasyon ko sa Kilusan. So meron na akong viewpoint that time na para saan pa magtatapos ako ng UP kung after din naman ito ay maglilingkod pa rin naman ako sa CPP. So much better na ngayon pa lang mag-stop na lang ako para mas mahaba-haba yung ano ko. Or may ibang may ibang thinking kasi syempre accountancy ako. Pag graduate ako ng accountancy at saka na-pursue ako dun sa profession ko, paglilingkuran ko mga korporasyon at mga kapitalista. So, yun yung naging drive ko din na parang wala ng purpose, wala ng silbi yung pag-aaral. So, I decided to quit UP. Nag-full-time ako ng lubos sa CPP from 2010. Ako na yung naging regional spokesperson ng Anak Bayan sa isa ng Panay. So, pasaklaw ko na hindi na lang yung area ng UP, including Capiz, Aklan, and Antique. Part na rin ng areang ino-organize ako for Anak Bayan para sa mga tutok pa ako sa out-of-school youth talaga that time. By that time, define mo nga sa akin ang serve the people na mantra ng at that time kasi yun ba ang core purpose, if you might say, or core mission mo at that time, or was it something else? Parang ito sa calling para sa akin. Parang ganun siya. Naging calling mo na ito. Yun yung understanding ko. Parang naging calling ko na siya na whichever path I take, tapusin ko yung school ko o hindi, ganun pa rin naman yung ending. So, at the same time, yun nga, masyado na kaming immersed sa organization. Feel na namin yung kahirapan ng mga mamamayan. Kailangan na ibuhos naman yung lahat ng kagalingan namin para sa paglilingkod sa
mga masa. Feel nyo na kayo ang bayani. Oo. I mean, ano mo nga yun kasi sa military, ganun din eh. Nung ako'y nag-aaral. Ganun din eh. Pero yung nga, different mode, different ano. Pero yung sa'yo noon, ganun din. Ganun talaga. Kasi nga, parang yung analysis ng CPP sa lipunan, syempre may mga kalaban sa uri, yung mga mayayaman, mga Panginoong may lupa, may mga burokrata kapitalista, mga politiko na mayayaman na kumukontrol sa gobyerno, sa lahat ng mga rekurso ng ating lipunan, and even the AFP and PNP, parang ano siya, na ihahanay siya dun sa mga instrumento or tools ng buong lipunan na nagsasamantala sa mga mamamayan. So parang tingin namin sa sarili namin, kami yung, although minority, pero kami yung tagapagligtas. At saka magpupush ng pagbabago sa lipunan. At parang sa amin, walang iba na. Walang ibang grupo ang pwedeng mag-sulong nito. Ganon. So masyadong narrow na yung, para sa amin malawak, pero yung parang yung direction pa rin niya. Kami lang din yung magpapabago sa lipunan sa paraan ng armadong revolusyon. So that was my mantra, and for me it was a calling na to serve the people, to serve the revolution, to serve the farmers, the poor people. And with pure intention, yun yung naging drive ko, naging motivation ko na maging seryoso dun sa paggampan sa mga tungkulin sa loob ng kilusan. So that's why I decided to quit my education sa UP. Hindi alam ng mga magulang ko din that time na nag-stop ako sa school. Did you feel guilty at all o hindi? Ngayon? Hindi, noon. Wala. As in, wala? Wala. Kasi yung immediate ko na environment, parang, ka na? Inured ka na sa... Yun yung mga pull factors na I should have this kind of mindset. Walang opposing views. Everyone was in, parang pare-parehas lahat ng understanding, pare-parehas lahat ng objective. Walang challenging or walang dissenting opinion. O walang dissenting opinion on, pagpatuloy mo muna, pwede ka namang pag after mong graduate. Wala. Everyone is very happy I quit UP. Wow, really? So, parang ganun yung, siguro that time din dahil kulang kapos din sa mga mass leaders. So, that's why tingin ko din ngayon, kung if I'm to reminisce everything, pag iniisip ko lahat ng nangyari, napakabilis ng aking pag-develop, parang promotion. Dahil nga walang mass leader. Particularly in the city. Sa city kasi nga, sa city, pumasok nga ako ng UP, ang membro ng LFS, nasa lang, di ba? Nasa mga 4-5 tao lang, hanggang naging 10. I think 10 na yung pinakamataas during my time sa city campus. The rest were in Miagao. And in Miagao, may ibang mundo rin sila doon ng kilusan na ang priority nila hindi din, I don't know, hindi ko alam kasi hindi ako doon napakat. So, yun na yung yun na yung naging drive ko sa pag-full time sa organization. Ito yung tama para sa akin. Ito yung nararapat na gawin ko. So, my parents didn't know I stopped schooling. Hindi alam ng mga pamilya ko. So, ang alam nila, nag-aaral pa rin ako sa UP. So, yun, full-time na ako. Then, ang dami ng campaign. Siyempre, araw-araw na yung parang araw-araw yun na yung buhay ko bilang full-time na organizer ng para sa CPP. Diba? Hyperactive ka sa ganyan. Kailangan hyperactive ka, di ba? I mean, dami yung ginagawa. Hindi naman sa lahat ng panahon, pero dahil nga full-time kami, parang in other words, we have to leave behind our comfortable lifestyle. So, nakatira ako sa community ng mga Paralita. So, doon ako nakatira that time in South Baluarte. So, tabing dagat siya. Yung bahay na tinutuluyan namin, bahay din ng masa, dating member din ng underground ng panahon ng Marcos administration, 1970s to 80s, nakatayo ang bahay sa dagat. So, lahat ng mga bahay halos doon nakatayo. Doon ako nakatira. Since mula nung nag-full time ako sa CPP. So, doon kami direct nag-organize ng mga kabataan, out of school youth, para sa anak bayan. Tapos, kabilang mga barangay din na malapit doon, ino-organize, nare-recruit namin sa anak bayan din. So, yun na yung parang araw-araw namin na
pamumuhay. Hindi naman araw-araw may activity, pero araw-araw yun yung namumulat sa amin. Na, Pero yung lifestyle na ganun, was it a huge adjustment for you or ano lang, hindi, kasi ito yung natural na, ito yung choice ko, so. siguro, nayakap ko na rin yung ganong buhay kasi mas mahirap yung naging buhay ko when I first joined the NPA in 2009. Kasi syempre walang bahay sa NPA, tent lang, lakad halos araw or gabi. So, yung kahirapan ng pamumuhay, sa aking napakahirap na lifestyle, nasanay na rin. Hindi lang sa nasanay, na niyakap ko na yung ganong klase ng pamumuhay. So, kahit na malayong-malayo siya sa ano yung kinalakihan ko sa Zamboanga, tinanggap ko na siya, na ito na yung parang buhay ko bilang isang komunista, bilang isang organisador, bilang aktivista, na I should live with how the masses live every day. Kung ano yung pamumuhay ng masa, dapat ganun yung pamumuhay. And if you did not have a strong sense of mission, na you are the savior or the hero of the masses, hindi ka mag-endure ng ganon. Or Siguro were you hindi. enduring or were you, ano bang term doon? Thriving. Or thriving? Hindi, endure kasi it means there's pain. Yes, Pero correct. iba yun, Hindi di ba? rin. Kasi parang sa akin, na-normalize ko na rin sa sarili ko na yun na yung buhay ko everyday. Saka talagang winala yung mga luho, may mga strict policies sa CPP on security, kahit sa usaping inom, usaping relasyon, etc. So may mga policies and limitations kami as full-time organizers ng CPP. So tinanggap ko at sa kaniyakap ko yung ganong klaseng buhay na parang I'm part of the masses. Parang ganun siya. Hindi discourage kami mamuhay ng mas mataas sa lifestyle ng mga masa. So yun yung buhay ko. The entire time na full-time na ako sa CPP at nasa mga informal settlers community. And then, anong next evolution mo? one of the peak campaign we had sa urban poor community was yung pagtatayo ng coal-fired power plant in Iloilo. That was also year 2010, mga bandang August, September, October. Malakas yung paglaban namin sa pagtatayo ng coal-fired, kasi nasa mismong syudad yung coal-fired power plant. So talagang tinutulan namin yung pagtatayo ng coal-fired power plant. Nagpasa kami ng petition, as the regional spokesperson ng Banakbayan, isa ko sa mga nagpetisyon. Alongside with my fellow leaders din, spokesperson din sa ibang mga organizations. Sa City Council ng Iloilo City. Then, isang session ng City Council, we were invited as part of those who filed the petition. So, inimbitahan kami to be observers dun sa regular City Council session ng Iloilo City, mga councilors. Tapos, nung ewan ko paano umakyat yung tension, pero the plan was to observe lang, pero may mga plan B kami na nagdala kami ng mga bond papers na may nakasulat na mga messages and calls namin against coal-fired power plant. And the plan was, pag yun na yung agenda na tinatalakay ng City Council, tatayo kami silently, papakita yung papel to oppose, expressing our opposition to coal-fired power plant. Nung yun na yung nangyari, tumayo kami, nagtaas ng mga papel. Pag nag-signal na yung head security ng City Council na palabasin kami. Tapos sina-assert namin na hindi kami pwede palabasin kasi invited kami dito for the session. Hindi, nagpumilit yung head security ng Sangguniang Panlunsod ng Iloilo na palabasin kami. So when we were escorted outside the session hall ng City Council, right at dun sa mismong pintuan, sumigaw ako na coal-fired power plant, salot, talagang salot, blah, 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 ganun. So, dun ako, on the spot, pinasasan, inaresto. Hinold ako. Ang charge sa akin, if I can recall, was distractions to proceedings. Parang civil code ata, something. So, in-escort ako, pinasakay ako ng police car, tapos dinala ako sa presinto, temporary detention cell sa Iloilo City, sa may Delgado
station ng Iloilo City. Malapit ata sa San Agustin University. So, grabing kaba ko that time. Kasi first time kong makulong. Nga. Takot ka rin pala. Parang biglang tumigil yung mundo ko. So, shit, eto na ba? Makukulong na ba ako for the entire life? So, grabe yung takot ko, grabe yung trauma, grabing panginginig ko when I was being interviewed by a radio reporter sa isang radio station. Nakakasagot naman ako, pero alata na talaga na, paputol-putol yung mga sinasabi kasi I was already very afraid. Grabing takot ko at that point na nasa loob ako ng kulungan. While yung mga kasamahan ko nasa labas ng istasyon, tumisigaw sila, palayain si James Aguino, palayain. Parang naging political prisoner ako for a period of time. At that was Friday, yung city council session. Hindi ka makapag-bail. And that was, I think, around 3 p.m. So, talagang grabe na yung kaba na baka hindi ako makapag-file ng bail, piyansa. Kasi nga, Biyernes na. Baka hindi kayang habulin yung prosecutor para sa bail. So, pero luckily, kasi may mga kaibigan din yung CPP na mga prosecutor sa legal profession ng Iloilo. So, na-process yung bail. And natatawa ako minsan pag naaalala ko how much the bail was. It was 500 pesos. An exchange of, I think, mga ilang hours ba akong nakadetain? From 3 p.m. I was released at 11. 8 hours on detention. So, nag-vigil na rin sa labas ng Delgado Station ng PNP yung mga kasamahan ko. Hanggang na-release ako ng 11 p.m. Tapos, pero I was very afraid na already kasi kasama ko sa loob ng kulungan yung mga nagmamaoy sa mga diskuhan, mga night out bars ng Iloilo City, sa Smallville ng Iloilo City. So, parang nakakatakot pala sa loob ng kulungan. So, may portion din sa part ko that time na I was very afraid of the possible consequences. And then I was headline ako ng TV Patrol sa kanang GMA News, regional news sa Iloilo for I think mga 3 to 5 days. Buti hindi nalaman ng parents mo. Hindi ko alam kung alam nila or hindi at that time. But I was headline. So, ang daming tumitingin sa akin every time sumasakay ko ng jeep or bumababa ako ng jeep saka sumasakay ng Sikad papasok ng South Baluarte kung saan ako na tumutuloy. Ang daming nakatingin, feeling ko ang daming sumusunod. So parang feeling ko napaparanoid na ako that time. Feeling ko may mga intel siguro na sumusunod sa akin o kahit yung mga mismong tao na-recognize ako because I was headline. I made news sa buong rehiyon for maybe at most 1 week. So, nag-change na ako ng kulay ng buhok. Nagpa-haircut ako. Tapos, binago ko yung pananamit ko. So, just to make sure na hindi na ako ma-identify. So, yun yung isa sa turning point ko na may parang nag-doubt ako if kaya ko pa ba na ipagpatuloy. Pagpatuloy? Oo. Kasi nga, it was a very traumatic experience. May mga pagkakataon na ino-open ko sa mga kasamahan ko na what if muna ako maglaylo. So, of course, ang iba, hindi syempre pumapayag. Ang madalas na response, kaya mo yan. Dapat magkaroon ako ng mga adjustment to security precautions, mga ganun. So, I was discouraged na maglaylo. So, that was October ata of 2010 yung pagkakulong ko. So, October, November, yun yung parati kong sinasabi na parang, how do I call it? Parang nanglamig ako sa pagkilos kasi I was thinking na makukulong ba ulit ako? Kakasuhan ba ako nila ng pangkorte? Kasi police blatter pa lang yung so hindi ka Oo, we were waiting. They were waiting. Ako, I was hoping hindi mag-file sa prosecutor. But luckily, hindi sila nag-file sa prosecutor. Tapos, yung mga kasamahan ko, nagpipitch na pag nag-file sila, mag-counter complaint tayo, mga ganun. Kasi may illegal search din kasi binubuksan yung mga bag namin doon sa loob ng police station. So, ako, tahimik na lang ako kasi nga, sa loob ng utak ko, ang daming pumapasok ng mga
mga ideas na if worse comes to worse, what would possibly happen to me? So, Ito yung mga talaga, fork in the road eh. Oo, parang nasa crossroad ako na pag kailangan ako ng taong bayan, parang tingin ko kailangan ako ng mamamayan. At the same time, takot ako na makulong, takot ako makasuhan, takot akong mamatay. Kasi I was still 19 that time. 19 pa lang ako. Hanggang December, I tried, sinubukan ko magpaalam na baka doon ako magpapasko sa Zamboanga. So, pumayag naman sila na babalik ako right after New Year. So, nag-travel ulit ako from Iloilo to Zamboanga. And then, when dumating ako sa bahay, okay pa yung iyakan kasi nga miss ako ng parents ko. Hanggang sa tiniming lang ata ni mama na wala yung papa ko. Kami yung dalawang nag-usap. Nagulat ako kasi alam pala nila na kulong ako. Hindi ko alam na alam nila. And they waited lang na umuwi ako ng bahay for a confrontation. Heart to heart to. Nagalit sa start yung mama ko. Pero in the end, nagsabi naman siya na naunawaan niya ako. Pero naunawaan niya ako na tawag dito na kasi alam niyang since high school I'm very critical of things Alam niya. Pero hindi ko rin na-explain sa kanya yung underground kasi nga una bawal. Pangalawa, hindi ko alam kung maunawaan pa rin ba ako ng mama ko kung pag-usapan ko yung NPA. Na mga experience. So alam lang niya na underground ka? Hindi, ang alam niya lang, aktivista ako. Yung surface level lang na idea. Pero may mga idea, may mga may mga intuition, kutob na siya na baka hindi lang ito nang ginagawa na baka mamudok daw ako. Siyempre, dininay ko naman sa kanya. Tapos hanggang yun nga, yung confrontation, umamin ako na nag-stop na ako ng school sa UP. Ang painful lang. Grabe yung disappointment. Of course. Pain. Yung pain, yung guilt na naramdaman ko that time. Kasi talagang aminado ako, my weakness is my parents talaga. Especially pag nagsalita si Papa. Kasi very rare siyang nagsasalita. Pero whenever he speaks, talagang as deep as the river. Hindi. Mas malalim pa sa Marianas Trench. Yung niya, kahit napaka-iksi lang, ganun yung impact sa akin. But siguro that's why the entire time na nasa UP ako, minsan or madalas nag-avoid ako ng mga discussions with them. Kasi nga I wanted to focus dun sa aking work as SCPP full-time organizer. Pero nung nasa bahay na ako, yun, parang din, kasi home court nila parang ganun ba? So, talagang bumuhos din yung emosyon ko. I apologized sa kanila. Nag-sorry ako. And then nagkaroon kami ng mga bargaining sa parents ko. Pwede naman ako mag-school ulit, wag na lang daw doon, dito na sa Zamboanga. So, sabi ko naman, magpapaalam muna ako sa mga kasama ko at the same time ipaprocess ko yung mga transfer documents, honorable dismissal, transcript, etc. So by January, bumalik ako ng Iloilo. Kinausap ko yung mga kasamahan ko after ng Dinagyang, kasi January was Dinagyang Festival. After Dinagyang, kinausap ko sila. Nagpaalam ako na maglalaylo. Siyempre lahat, hindi naman sila nagulat kasi they expected na yun yung sasabihin ko kasi nga galing ako sa family ko. Parang ganun. So may mga ready na rin silang rebuttal sa akin or pagpapasigla ng mga message para mas ma-agitate ulit ako, ma-reinvigorate ulit ako. So, pero that time, resolved na ako na ayoko na... Laylo ka na? Oo, laylo na ako. Or ayoko na muna sa Iloilo. Gusto ko munang maging closer muna sa family. And I even told them na baka mag-transfer ako sa mas malapit na school. So dun na-explore yung idea na instead of Laylo, why not daw, I will be reassigned or deployed to a different CPP unit. Kasi at that time din, recovering din, ibig sabihin sa recovering, parang gumabawi ulit ng lakas at mga mass base sa Zamboanga. So sabi nila, baka daw, pwede daw akong mag-contribute saka maging part ng CPP movement sa Zamboanga City. So timing daw kasi I was about to transfer to Western Mindanao State University. Doon, naghahanap sila ng mga leaders talaga sa Zamboanga City. So yun na yung deployment
phase, transition ko from Iloilo to Zamboanga City. And Pero- one bargain din pala kasi pumayag ako na maglipat, pero isang bargain ko sa parents ko, hindi na ako mag-accountancy. So, nung nag-WIMSU ako, ang kinuha kong kurso is broadcasting. So, nag-pursue ako ng broadcasting sa WIMSU. That was year 2011 sa Zamboanga City. But so, ang decision mo was to pursue. Kasi dati Lilo. Yeah. Lilo, hindi mo alam kung anong patungan ng Lilo. Oo. Pero itong acceptance mo of a transfer was a decision to go ahead. Hindi naman ako nag-give in agad-agad and fully sa offer ng redeployment. Ang sa akin lang, sabi ko that time, pwede akong tumulong kung saan ako pwedeng makatulong, sabi ko lang sa kanila. So, nag-Zamboanga ako, nag-process ako ng enrollment. I met with some cadres, leaders of CPP in Zamboanga City. Ang isa pa nga nun is senatorial candidate ng 2025 elections. Huwag kang magsalita. But anyways, so yun, I met with some CPP leaders in Zamboanga City before pa ng enrollment para mag-vetting and leveling off kami with my fellow leaders of CPP in Zamboanga City. And then, hindi pa ako nag-commit na mag-full-time. Sabi ko, pwede akong part-time, sabi ko. Gusto ko munang mag-aral. Tapos, tutulong ako kung saan ako pwedeng makatulong. And sabi ko, sabi nila, they might need writers, magsusulat ng mga press release or mga press statements or mga unity statement on different issues. Sabi ko, I can help kasi mahilig naman talaga Yun ang mundo mo eh. magsulat. Yun yung gusto ko. Oh. Sabi ko, okay, go. So, at start, pasulat-sulat na lang ako. So, we started with on yung Women's Month ng March hanggang... Next episode tayo. Ito na kasi next chapter mo eh. Okay. Sa buwang.